gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Okay. So bago nyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PIDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PIDEA, or kung dati ba kayong pulis, pakibigyan mo niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PIDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Okay. Hanggang kailan po kayo, from 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PIDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PIDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong year? So 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PIDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PIDEA. So Okay. 2013 napag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin, okay? So before po ba kayo sa PIDEA, saan po kayo galing na sektor ng private practice? Saan po kayo dati galing? Bali, investigador po ako sa PNP nung araw. Nung ma-recruit ako sa PIDEA. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa Kailasat, sa Senado at sa Presidente, ano, gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, mapunta muna tayo sa memorandum, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito for Director IIS. Ano pong ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bonget, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito? Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C. Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bonget with unknown address. Number 2, a confidential office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So bago ko ito tapusin, dito po kasi sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So ito po ay typographical lang dito sa pre-operation report. Nangyayari naman po yan. Okay. Alright. So ituloy ko 46C. dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum nga. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report
for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then nakapirma po kayo dito. So sa makatuwid, hindi po siya AI. So ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito, na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, inyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tinipe, itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari? Bago kayo nag-create nitong memorandum? So yun, ang usual na ginagawa namin, ini-interview namin yung kung sino yung agent nanigurado din ako nung panahon na yon sa bigat ng mga personalidad na Sangkot. ipinakita sa akin computer printout ng mga litrato. Talagang kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung hamon ko doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong informasyon. At yun nga, nangyari, bali, kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available dun sa lugar o dun sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate tsaka ng pre-operation report para at least magkaroon ng masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta roon, pag-deploy ng tao, nandun sa loob, meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kanina pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan.
Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para ewan yung kumbaga sa ano 'no, Kinover iniingatan niya? niya yung opo, yung identity. Pero dun sa mga meron siyang mga nakilala at, hindi ko muna ire-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandoon. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandodoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo, nandun po, Nandodoon. nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Mga 5 picture. Limang pictures, So, doon po sa iba't mga ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon so dun when you sa say confidential informant. ayon sa confidential at saka litrato, dun po ba sa litrato kung, babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot Mga ng, 5, mga more or less 5 yun. so dun po sa litrato kasi dito based dito sa report nito, allegedly frequently seen inhaling white powdery substance. So dun po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance? Opo, opo. Wow, wow. So, grabe. So, ang tanong, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Opo, Kasi supposedly, do'n ko nandodoon pa po yung mga iniwan pictures. yun, kasi nung itong kaso po na ito 'no, itinrato ko ano lang naman, para siyang ordinaryo 'no, marami na rin kaming nahahawakan na malalaking kaso 'no. 'Pag hindi natutuloy diyan lang, andiyan yung ano, naka-file yan diyan sa ano 'no, sa investigation division. Trabaho 'no, andun lang siya. Ano na? Hindi naman ano, kumbaga sa andun lang yun kaya ako talagang tiwala ako na andun. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo, Okay. mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa ano, sabi ko parang may mali talaga, hindi po puwede. Kaya nga ang sumulat ako, para may managot dun sa mga nagko-custody nitong mga classified, information na ito. Kasi siyempre yun, yung may mga ongoing targets kasi. At saka makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Pero yes, naintindihan ko po kayo. Pero siguro dahil sa sobrang galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni gobyerno ni Marcos Jr. Kaya yun din po siguro yung nag-trigger sa kanila na ilabas itong report na ito na supposedly confidential para malaman ng taong bayan na ang namumuno ngayon na si Marcos Jr. ay talagang supposedly ay aarestuhin na dapat dadamputin na dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburo na ito, yun po ang term ko, paumanin, dito sa naganap na sesyon na inireport sa inyo ng confidential informante. Ang tanong ko po sa inyo, sir, nung nakita nyo yung pictures, okay, sa iba't ibang pagkakataon na may sinisinghot sila, nakita mo si Maricel Soriano, nakita mo si Bongbong Marcos. Si Maricel Soriano, ba kilala nyo siya bilang artista nung time na yon, nung nakita nyo yung picture? Opo, Kilala nyo siya. So, klaro. Si Bongbong Marcos po, kilala nyo siya nung nakita nyo doon sa picture? opo. Pero kung puwede po sumagot? Opo, go ahead, sir. Kahit po kilala ko yung mga tao na nasa picture o siyempre ang ano ko 'no, bilang investigador, kinukumpirma ko mismo dun sa nagpresenta ng litrato kung sino yung nasa litrato. Kahit kilala ko Okay. po sila, kinumpirma ko po mismo sa pamamagitan ng sworn statement Sworn na kinukuha statement. ko sa kanila Hmm. na sino ito Okay. na ano at yun po talaga nakasulat. Kaya kung maipipresenta po 'no, kung magkakaroon na ano maipresenta itong sworn statement po na ito, malinaw na malinaw at positibong itinuturo
ng declarant o ng deponent kung sino po yung tao na nandun sa picture, na nagde-depict sa Mhm. picture, at kung ano yung ginagawa ng taong nag-depict dun sa picture. Okay. Yun po yun. So, yeah, tama, na-gets ko yun. Kasi kahit nakilala mo, hindi pwedeng ikaw as an investigator, hindi ikaw pwede magsabi, si ganito to, si ganyan to. So, the informant should identify kasi siya yung nagre-report. Opo. Kagaya po nung maliban dito, may tanong pa ako, maliban dito sa binigay mong pangalan, meron ka pa bang ibang pangalang alam tungkol dito sa tao na ito? O yan lang po Okay. ang pangalan alam ko. Ganun po ang ano, hindi ko po pwede Yun na kahit lang yung alam ko yung isinulat. buong pangalan, hindi ko po pwedeng ilagay yon hangga't hindi naman niya sinasabi. Kaya lahat lang nung sinasabi niya, yun lang po ang nai-reduce dun sa sworn statement. So, dito sa sworn statement na ito na may permado ninyo, kayo po personally ang nag-type nito? Opo, Kayo ang nag-type nito. So, opo. tandang-tandaan Wala nyo. naman po ako So, sekretaryo dun. wala kang secretary. So, kung babalakan po natin yung date na March 10, 2012, mali ikaw ang informante. Sino-sino po yung tao sa loob ng opisina na yon? Kung matatandaan nyo. Hindi nyo kailangan pangalanan, pero, ilan kayo ang nandoon? Nandun po yun sa sworn statement. Kapag ka Okay. po, normally pagka gumagawa po ako ng ano no, ng sworn statement, nakadeklara po kung sino yung nandun. Halimbawa po, ng malaya at kusang loob na salaysay ni Juan de la Cruz na Okay. kinuha ni ganito sa harap ni o sa harap ni na. Nandun po yon. Kaya hindi po pwede na lalo na pag kumukuha po ako ng salaysay, kinakailangan talaga meron talagang kaharap. Halimbawa, Mhm. pare o May witness. ate o Okay. kuya, na lalagay kita rito, no, na ganyan. Para at least pagdating ng ano no, ng ano bang ano sa korte, meron ako maipaprepresenta na ito sa harap ni ganito kinuha ko to, ito yung ano, kasulat yung mga pangalan nila. Okay. Ganun naman Sir, po yun. another issue nung inilabas ko po ito na sinasabi na artificial intelligence generated, isa din to sa paliwanag ng PDEA na ito yung pang-counter nila sa akin na ito po ay walang control number. Okay? Ang sabi nila, gawa-gawa ni Maharlika yan, walang control number. Okay? So ano po ba ang paliwanag natin? Bakit po walang control number ito? Yan po, kaya wala po control number kasi nga hindi pinayagan, hindi natuloy. Kasi kung natuloy yan, ginawa ng opisina, after na mapirman, saka po namin dadalhin yan sa National Operation Center. Doon sa aming Plans and Operation Service. Doon po dinadala yan para doon sa ano, magbibigay sila ng Certificate of Coordination. Lalagyan po ng control number yan. Pero hindi lang naman ngayon lang nangyari yan, dyan sa kaso na yan, marami na rin hong pagkakataon din kami noon na hindi talaga natutuloy, hindi pinapayagan ng ano no ng Deputy Director General for Operations. Kung ano man Okay. yung motibo, hindi saka na po natin i-discuss. Okay, so ito po sasagutin niyo kung pwede niyong sagutin ano. Maintindihan ko kung hindi pwede dahil kayo nga ay a-attend ng hearing sa April 30 sa Senate inquiry with Senator Bato. Tama po ba? Later on papakita natin yung mga documents. Ang question ko, sir, nakarating po kasi sa akin na itong operation na ito supposedly na pagdampot kay Maricel Soriano at kay Marcos Jr. noong 2012 ay pinigil ng isa sa pinakamataas o pinangalanan ko na nga na Executive Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Paquito Ochoa na partner sa law firm ni Lisa Marcos na ngayon ay First Lady na. So, kaya niyo po bang sagutin yan? At kung hindi, maintindihan natin. Tama po ba yan? Yung impormasyon na nakarating sa akin? Pagpaumahin po muna ninyo at hindi ko po muna masasagot yan. At ano na lang po natin doon sa Senado sa mismong formal investigation na gagawin ng Senado. Pero masasagot niyo po ba na talagang may pumigil dito? May pumigil. Pero hindi ko muna po sasabihin yung identity
ng mga taong nasa likod niyan at doon na lang po sa Senado. Paumanhin niyo po yung Okay, no worries sir, naintindihan ko po kayo. So babasahin ko lang po dito, nasa pre-operation report po ako ha, ayan ang permat po ninyo. So gusto ko lang po dahil nasa 13,000 live viewers na po tayo across social media, gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. pero ako po yan, ako po nag-prepare niyan. Okay, At good. So yan po, hindi lang po iisang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po akong mga pre-ops, authority to operate na napirmahan na nag-negative, nag-positive yung aming operation. Hindi lang ho isang beses nangyari yan pagpirma sa Okay. ganyan. So, basahin ko lang po under the summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside unit for the C, na-correct nyo na yon, typographical error, ang tamang address ay 46C Rizal Tower Building at Rockwell, Macau. Itong revelasyon ninyo, maraming salamat dahil naglakas po kayong loob na magpa-interview dito at yun ang mapagbigyan ng taong bayan. Actually, it's not for me, but para sa taong bayan, for transparency, dahil nga ang nasasangkot po dito ay ang Pangulo ng Pilipinas na minsan nang kayo ay nasa PIDEA, nakita ninyo sa letrato na ipinresent ng confidential informant na ang presidente ngayon ay sumisingot ng white powdery substance. Panguli na lang po, sir, dahil alam ko, excited na rin ang taong bayan na marinig ang iba pa ninyo mga sasabihin na hindi nyo pwedeng sabihin sa channel na ito, sa Senate sa April 30, 10 a.m. Ano po ang gusto nyong mensahe sa taong bayan? Igalang po natin yung ating konstitusyon, ipaglaban po natin ang ating mga karapatan. Bilang dating ahente ng PIDEA, dumating po sa akin ang pagkakataon dahil na rin sa payo ng ilang mga dati kong kasama na mag-deny na lamang patungkol dito sa mga dokumento na ito. Ito po, sabi ng mga kakilala nyo, i-deny ito? Pero Sir, dumating po sa akin sa point na kinausap ko yung aking mahal sa buhay na magsabi ng totoo dahil ako naniniwala rin ako at ang takot ko din na baka dumating yung araw na lumutang yung confidential informant at ilabas yung ano na ito, no? Kaya nagpasya na rin ako talaga na lumabas dahil ayoko rin na dumating yung panahon na yung katotohanan ay maging bahagi pa ako ng pagtatakip noon. Kaya kung ano man po yung maging kapalaran ko, parte po yun ng trabaho eh. At saka ang pinapanalangin ko na lamang po, magkaroon po ng tunay na pagbabago dito sa ating bansa. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Mr. Jonathan Morales, sir, maraming salamat po sa inyong tapang at least naliwanagan na ang ating mga kababayan na ang nilabas ko pong dokumento ay hindi ko po gawa-gawa, hindi po AI generated. Kayo mo mismo ay umaamin sa harap ng taong bayan at inaako ninyo na yan po ay perma ninyo. Maraming salamat, sir. Good luck at ipagdadasal po namin ang inyong kaligtasan na makarating kayo ng ligtas sa Senate hearing sa April 30. Thank you and God bless you. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo. Thank you. Alright, mga kababayan, grabe revelasyon. Wala na ako ibang masabi. Kayo na bahala. Sa muli, bukas, magkita-kita muli tayo. I hope itong video na ito maipakalat ninyo sa inyong mga mahal sa buhay kung meron pa kayong pagmamahal sa inyong lupang sinilangan. Narinig ninyo mismo inamin ni dating team leader, Agent Jonathan Morales na hindi po AI at nakita po niya mismo ang mga litratong ipinresent ng confidential informant
na minsan noong 2012 ay nakita niya ang presidente ngayon na sumisinghot ng pulburon. Ngunit may higher ups ay pinigil yung raid na yon at ayaw pa nga, ay hindi niya pwedeng sabihin sa atin, sa Senate daw niya sabihin kung ano nangyari. So, kayo na po ang